sa mga nakakatawid ay mga barkong konektado sa Iran. Ibig sabihin parang hawak ng Iran ang isa sa pinakaimportanteng daluyan ng langis sa mundo. Isang makitid na bahagi ng dagat pero may napakalawak na impluensya sa buong planeta. At ayon kay Kevin Hassett, ang economic advisor ni Donald Trump, posibleng bumalik sa normal ang shipping sa loob ng 2 buwan. Pero sa totoo lang gaano yun ka-realistic? Dahil ayon sa kasunduan na sinasabing tinanggap ni Trump, bahagi ng terms ay ang pagbabayad ng $2 million fee ng bawat barko na dadaan sa Strait of Hormuz, isang uri ng reparations na hinihingi ng Iran. Isang kondisyon na hindi lang technical kundi politikal. Dahil sa likod nito ay tanong ng soberanya. $2 million fee sa kada dadaan na barko? Aba, yayaman ng Iran yan. Iran na lang ang mabubuhay sa mundo, animal. Putik. Kopong-koko nila yung Strait of Hormuz, kaya pala ayaw bitawan, Malaking pera. Dito yumayaman ng Iran talaga dito sa Strait of Hormuz. Kumbaga, ginto ito. Itong Strait of Hormuz, ginto ito sa Iran. Kasi, nakakatasan nila yung bawat barko na dumadaan dyan. Di ba? Pangyarihan at kontrol sa global trade routes. At hanggat hindi sumusunod ang United States sa napagkasunduang framework, malinaw ang ginagawa ng Iran. Hinahawakan nila ang daloy. Sa ngayon, bukas ang ruta, pero para lang sa kanilang mga kaalyado. Para sa iba, halos sarado. At dito lalong nagiging kritikal ang sitwasyon. Dahil kapag ang isang bansa ay may kontrol sa ganitong klaseng choke point, hindi lang ito leverage, isa itong sandata. Pero kahit sa kasalukuyang sitwasyon, halos wala pa rin silang pinapadaang barko na dumadaan sa kanilang mga saklaw na ruta sa dagat maliban na lang sa mga sarili nilang cargo ship ng Iran. Ibig sabihin, mas pinapaboran nila ang kanilang sariling mga barko at sa ibang bansa naman, limitado o halos sarado talaga ang access, lalo na kung hindi sumusunod sa kanilang mga kondisyon. Kawawa talagang ang mundo niyan. Iran na lang ang mabubuhay, animal. Parang sa Iran na lang yan. Wala nang karapatan yung ibang bansa dyan dumaan. Nabili na ba ng Iran yung Strait of Hormuz? Grabe naman tong mga Iran to. Sobra naman yung ginagawa nila. Talagang na yan Papahirap na yun sa mundo. At ayon sa ilang ulat ng balita, pati na rin sa mga nabanggit sa ilang media outlet gaya ng Fox News, sinasabing naniningil muna ang Iran sa mga barko bago payagang makadaan sa mga critical na shipping lanes. May mga bayarin o kondisyon daw na kailangang bayaran o sundin bago sila makatawid, na nagiging dagdag na hadlang sa normal na daloy ng kalakalan. Sa totoo lang, base sa mga ulat na ito, tila halos wala talagang malayang pinapadaan sa ilang bahagi ng kanilang kontroladong ruta, kaya nagkakaroon ng tensyon at pagkaantala sa shipping traffic sa rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na binabantayan ng ibang bansa ang galaw ng mga barko sa lugar na iyon. Dahil may epekto ito sa pandaigdigang supply ng kalakal at sa seguridad ng maritime trade. With high-stakes talks scheduled this weekend in Islamabad, Pakistan, an Israeli intelligence official tells Fox News Iran is indeed demanding fees for the few vessels it's allowing to pass through the Strait of Hormuz. This official adds the strait is effectively under full IRGC control. They decide who gets to go through, but more importantly, who doesn't. I am told that there is intelligence being shared in the intel community about how Iran is trying to tighten its grip on this strait ahead of the negotiations this weekend. Overnight, President Trump taking to Truth Social to talk about the issue, saying, quote, Iran is doing a very poor job, dishonorable, some would say, of allowing oil to go through the Strait of Hormuz. That is not the agreement we have. Ganito ang sinabi ni Kevin Hassett, mga siguro 2 buwan pa bago muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Pakinggan natin ang clip na ito. Do you think we can open the straits and get the flow of oil going within the next, say, 2 months? Yes. So, I can't go into, classified stuff, but first we're very, very hopeful. We've got the A team going to Pakistan to negotiate with the Iranians, and we also have backup plans if necessary. At kung iisipin ang mas malawak na sitwasyon sa mundo ngayon, may mga na mula sa 2 opisyal ng seguridad ng Taiwan
na iniulat sa Reuters na nagpadala ang China ng halos 100 barko ng Navy at Coast Guard sa East China Sea at South China Sea ngayong linggo. Kung ikukumpara, karaniwan ay nasa 50 hanggang 60 barko lamang ang ganitong operasyon, kaya't malinaw na mas malaki at mas agresibo ang presensya nila sa pagkakataong ito, na hindi pangkaraniwan sa ganitong panahon. Dagdag pa ng ilang iba pang opisyal, bagamat hindi mula sa Taiwan. Itong sinasabi nila na Strait of Hormuz, ano na yan? Paniniil na yan sa karapatan ng mga taong mabuhay, ano? So, may suggestion dito si ChatGPT. Sabi niya, how you can use pipeline. So, itong tanong, how you can use pipeline and rail to make the bottleneck irrelevant without moving a single mountain. So, ibig sabihin, yung bottleneck na yan, yun yung Strait of Hormuz. So, para maiwasan yung Strait of Hormuz, ang gagawin na lang, the goal is to move oil and cargo around the Strait of Hormuz instead of through it. Yan. The goal is to move oil and cargo around the Strait of Hormuz instead of through it. So, hindi na sa Strait of Hormuz magbabagsak ng langis at saka mga cargo. This effectively breaks the geographical monopoly held by the nation, bordering the narrow choke points. Here is how a land bridge and bypass strategy works in practice. Oil and gas pipeline. Yan. The liquid bypass. Pipelines are the most direct way to bypass the strait because they move the primarily commodity crude oil directly from the fields to deep water ports on the Indian Ocean or the Red Sea. The United Arab Emirates ADCO pipeline. This 230-mile pipe start in Abu Dhabi inside the Gulf and in Fujairah outside the Gulf. So, asan ba yung Fujairah? So, sabi 230-mile pipeline na nasa Abu Dhabi. So, nasa loob ng Abu Dhabi yung 230-mile pipeline. Pero, pupunta ito sa Fujairah. So, puntahan natin yung Fujairah. So, mula dito sa Fujairah Oil Industry Zone, magkakaroon ng pipeline, pipeline. Dito, 230-mile pipe start in Abu Dhabi inside the Gulf and in Fujairah outside the Gulf. It can move 1.5 million barrels of oil per day. If the strait is blocked, tankers simply dock at Fujairah and fill up there. So, kung sarado daw if the strait is blocked, tankers simply dock at Fujairah and fill up there. Tankers. Saudi Arabia East-West Pipeline. This massive 745-mile lines move oil from eastern province to the port of Yanbu on the Red Sea. So, ito yung Yanbu Crude Oil Terminal Aramco. Saudi Aramco. Ayan, So, pwede sila ritong Pwede ka ditong ayan. Dito sila magkarga. Sana itong mga malalaking nagbebenta ng mga langis na to, gumawa na sila ng pipeline, Mula dito sa 745-mile lines moves oil from eastern province to the port of Yanbu on the Red Sea. So, ibig sabihin, nasa Red Sea ito. This allows Saudi oil to reach Europe and American without ever entering the Persian Gulf. So, sa Red Sea naman tong Saudi oil, rail and dry canal concept. While pipeline handle oil, rail will handle containerized good by offloading ship before they enter the strait. Logistic company save time and avoid the risk of ship seizure. The GCC Railway, a massive project designed to link all 6 Gulf nations. Ito, maganda to, the massive railway,
GCC Railway, a massive project designed to link all six Gulf nations, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, and Bahrain. A ship can offload at Salalah or Duqm in Oman. Saan ba yung Salalah, Duqm? Salalah or Duqm. So, ito yung Duqm, oh. So, dito pa lang, may railway na. Kasi Oman yan, eh. Diba? Oman. Ayan, oh. Maliit lang ang Oman. Pero, sa bukana pa lang ito ng Strait of Hormuz, doon, ibabagsak na yung mga container, ano? Tapos, diyan, may railway. Yung parang tren na mahaba, ano? Na magdadala ng mga containerized na product dito sa Duqm. So, paggawa sila dyan ng mga railways. Kasi alam ko, Strait of Hormuz na yan, eh. Sa bukana, eh, yan, oh. Oh, ayan ang Strait of Hormuz. Ito, Dubai. Muscat. Dito pa lang. Ayan, oh. Bahrain. Dito pa lang sa Oman. Duqm, Oman. Ito yung bottleneck, eh. Dito pa lang, oh. Sa Duqm, Oman. Diyan na maglalagay ng railway. Oman to, eh. Itong Duqm. Oh. Muscat, Oman. Ito yung Dubai. Ayan yung Strait of Hormuz, Iran. Ayan ang pinipilit kontrolin ng Iran, yung Strait of Hormuz. So, dito pa lang sa Duqm, ibababa na yung mga kargamento. GCC Railway, a massive project designed to link all six Gulf nations, UAE, Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, and Bahrain. A ship can offload at Salalah or Duqm in Oman, and the cargo can be whisked into the heart of Riyadh or Kuwait City by train in less than 24 hours. So, ibig sabihin, train ang gagamitin. Pwede, di ba? The land bridge speed currently, a ship takes about 3 to 4 days to navigate around the Musandam Peninsula, pass through the strait, and dock at port like Jebel Ali. A high-speed freight train can move that same cargo across the land in a fraction of time, making the sea route less competitive. So, gagawin na lang nilang, doon na lang sila sa Duqm port, doon sa Duqm, sa Oman, doon na lang sila didiscargo. Di ba? Maganda yun, eh. Land bridge speed currently, a ship takes about 3 to 4 days to navigate around Musandam Peninsula, pass through strait, and a dock at port like Jebel Ali. A high-speed freight train can move that same cargo across the land in fraction of time, making the sea route less than competitive. So, high-speed freight train. So, yun ang mga kailangan. Kailangan lang ng freight train. Strategic hub and spoke logistic. By investing in rail and pipe, countries transform their geography from a dead end into a thoroughfare. So, yan ang ito yung mga suggestion ni ChatGemini, pipeline, rail, deep water ports, built on the outer coast, Oman, Fujairah. Deep water ports yan, allow massive mega ship. Ito yung mga balak, pipeline, move. Why it works? Move bulk liquid into ship. The result, decouples the global oil price from straight tension. So, mawawala na yung straight tension, di ba? Kung may gagamit tayo ng pipeline. Rail, moves container across desert. Ito naman mga rail. Yung mga high speed rail. Tawag yun? Yung high speed freight train. Yan ang kailangan natin. Rails. Move container across desert. Turn inland cities into dry ports that don't need a coastline. Kung may rail nga naman, dadalhin ng mga high speed freight train yung mga langis doon sa Duqm,
sa Oman, no? Bali, Oman na lang ang gagana, hindi na yung Hormuz. Oh, deep water ports built on outer coast, Oman Fujairah. Oh, from Fujairah. Yung Fujairah kasi, yun dun sa UAE. Allow massive mega ship to unload without entering narrow contested water. Oh, di ba? Doon pa lang sa Bukana doon sa Oman Kaya mangyayari Oman na lang, hindi na makikialam ang Iran. Hindi na maaano yung Iran doon kasi sa Oman pa lang doon na magdidiskargo ng mga vessel. Doon na rin padadaanin yung mga pipeline at saka yung mga high speed freight train, 'di ba? At saka yung mga outer coast built on the outer coast. Yung mga katulad nga nun, yung outer coast sa Strait of sa Oman. The irrelevance factor. With this system are fully operational, the Strait of Hormuz become convenience, not a necessity. If a nation threatens to close the strait, the global economy doesn't collapse. Instead, the valves are simply turned on for the pipelines and the train schedules are increased. This strips the bottleneck into its geopolitical power effectively, widening the path for trade by thousands of miles without ever having to touch a mountain. O, di ba? Hindi ka na kailangan pang makipagdigma dyan sa Iran. Isipan mo na lang ng ibang paraan yan. Ang kailangan lang dyan, pipeline, high-speed freight train, tsaka yung mga outcast, ayan o, yung outer coast port, di ba? Yun ang kailangan Masusolve na yung problema I can't go into classified stuff, but first we're very, very hopeful. We've got the A team going to Pakistan to negotiate with the Iranians, and we also have backup plans if necessary. At kung iisipin ang mas malawak na sitwasyon sa mundo ngayon, may mga ulat na mula sa dalawang opisyal ng seguridad ng Taiwan na iniulat sa Reuters na nagpadala ang China ng halos 100 barko ng Navy at Coast Guard sa East China Sea at South China Sea ngayong linggo. Kung ikukumpara, karaniwan ay nasa 50 hanggang 60 barko lamang ang ganitong operasyon, kaya't malinaw na mas malaki at mas agresibo ang Parang sasamantalahin yata ng China yung pagiging abala ng US sa Strait of Hormuz. 'Di ba? Abala si Donald Trump sa Strait of Hormuz ngayon. Dahil abala si Donald Trump sa Strait of Hormuz, sasalakayin naman nila ngayon yung sasalakayin ng China ang Taiwan. Parang ito na yung inaantay na pagkakataon ng Taiwan. Parang ito na yung inaantay na pagkakataon ng China na salakayin ng Taiwan. Kasi, masyado ng lulong si Donald Trump sa sa Strait of Hormuz So, ito na yung chance ng China na salakayin yung Taiwan. Ganyan yata yung gustong iparating nito ng China Sensya nila sa pagkakataong ito na hindi pangkaraniwan sa ganitong panahon. Dagdag pa ng ilang iba pang opisyal, bagamat hindi mula sa Taiwan, hindi na raw ito lubos na nakakagulat sa kanila. Sa halip, posibleng senyalis daw ito na maaaring nagiging new normal na ang ganitong laki ng presensya ng China sa mga naturang karagatan, isang patuloy at mas pinapalawak na operasyon sa rehiyon. Samantala, isa pang kapansin-pansing kaganapan ngayong linggo ay ang pagbisita ng pangunahing leader ng oposisyon sa Taiwan sa China sa loob ng 6 na araw. Tinawag nila itong peace tour na layunin daw ay pag-usapan ng posibilidad ng mas maayos na relasyon at pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Pero ayon sa ilang nagmamasid sa sitwasyon, nakikita nila itong bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China. Sinasabi ng ilang analyst at nang nagsasalita sa ulat na maaaring ginagamit ng Beijing ang ganitong uri ng diplomatic engagement at mga pagbisita upang unti-unting palakasin ang impluensya nito sa Taiwan at posibleng sa paglipas ng panahon makuha o maimpluensyahan ang direksyon ng politika at kontrol sa isla. Dagdag pa niya, dahil sa nakikitang paghina ng impluensya ng Estados Unidos sa Middle East, lumalakas daw ang pananaw ng China na hindi na ganoon katatag ang kakayahan ng US na magbigay ng proteksyon at seguridad sa Asia.
Sa ganitong konteksto, sinasabi ng ilang analyst na maaring nakikita ng China na ito ang mas angkop na panahon para igiit ang mas malakas na pagkilos kaugnay sa Taiwan. Pero mahalagang linawin, hindi ito agad nangangahulugan ng direktang military action o giyera. Sa halip ayon sa pagsusuri, maaring mas umiikot ito sa unti-unting pressure sa pamamagitan ng diplomatikong hakbang, economic leverage at political influence na posibleng Ibig sabihin, itong dahilan pumapalpak ang Amerika sa Iran, sinasamantala naman ng China, di ba? Kasi ang tingin ng China sa Amerika, humihina. Parang mahina ang tingin ng China sa Amerika. Eh kung mahina ang tingin ng China sa Amerika, ay lalakas ang loob niya na salakayin ng Taiwan at saka Pilipinas, no? Kasi mahina ang tingin niya sa Amerika, eh. Hindi kayang pabagsakin ng Amerika ang Iran, eh. Di ibig sabihin, kung ganyan ang psikolohiya ng utak ni Xi Jinping, kaya niyang ibuhos ang kanyang multi-billion na pera para makuha ang Pinas at saka ang Taiwan. 'Di ba? Pwede niyang makuha ang Pinas at Taiwan ngayon kasi ang tingin niya sa Amerika ngayon mahina at palpak. Si Donald Trump, ang tingin niya diyan basura na lang o siraulong kengkoy na lang. So, ibig sabihin, lumakas ang loob ni Xi Jinping, no? Kasi nananalo nga naman ang Iran. Yun ang tingin nila. Pero hindi pa natin alam yan, eh. May deadlock pa na 2 weeks, eh. Sa April 22 ang ultimatum ni Donald Trump sa Taiwan, sa Iran. So, after April 22, tsaka lang natin malalaman kung mahina talaga ang Amerika. Kasi yan ang tingin ni Xi Jinping, eh. Sa Amerika ngayon, eh. Mahina. Hindi kaya ang Iran. Kung Iran lang napakaliit, eh. Hindi niya kayang lumpuhin, eh. China pa. Tsaka Russia. Ang hindi niya kaya, 'di ba? Ibig sabihin, talagang mahina ang tingin nila kay Donald Trump. Mahina ang tingin nila sa Amerika. Hindi kayang lumpuhin ang Iran. Eh di ibig sabihin, kayang itong China at saka Russia, hindi na ito magdadalawang isip na kunin ang Taiwan at saka Pilipinas. Anytime pwedeng salakayin ng China ang Taiwan. Kasi mahina. At saka, ang tingin ng China ngayon sa Amerika, nakatutok ang kanyang focus sa Iran. Kumbaga, inubos na ng Iran yung lakas ng Amerika. Kaya wala nang lakas na nakalaan pa para ipagtanggol ang Taiwan at saka Pilipinas. Bago sa balance of power sa rehiyon sa mas mahabang panahon. Dagdag pa sa pananaw ng ilang eksperto, nakikita rin nila na sa kasalukuyang global situation, tila mas limitado ang pagkilos ng Estados Unidos kumpara sa mga nakaraang dekada. Dahil dito, sinasabi nila na mas mababa na raw ang antas ng direktang pakikialam nito sa ilang international conflicts at issue, bagay na posibleng nagbibigay din ng espasyo para sa mas agresibong paggalaw ng ibang malalaking kapangyarihan sa mundo. Diba? Dahil yung mahina na nga ang tingin nila sa Amerika, lalakas ngayon ang loob ng China na salakayin ng Taiwan at saka Pilipinas. Di dapat maghanda-handa na ang Taiwan at Pilipinas. Kung sakaling sakalakayin sila, tama lang yung ginagawa ng Pilipinas, eh. Pumasok sila sa NATO. Pero ang NATO hindi yata pinapayagang, walang balak yatang papasukin ng Pilipinas sa NATO, eh. Ang NATO, parang hindi welcome ang Pinas sa NATO. Kasi pumunta na dun si Gibo Chidoro, eh. Last week pa, isang buwan na. Pero wala pa ring balita tungkol dun sa pagbisita ni Gibo Chidoro sa NATO. Tanungin nga natin kay ChatGPT. Sabi, ito ang tanong ko, Gibo Chidoro, Defense Secretary of the Philippines, go to NATO last month. Is the Philippine member of NATO now? What is the update? What is the update about it?
No, the answer is no. The Philippines is not a member of NATO. Here's the clear update based on what happened during the visit of Chidoro Ibo Jr. Is the Philippines now part of NATO? North Atlantic Treaty Organization is mainly for Europe and North America. O para lang daw sa Europe. North Atlantic Treaty Organization is mainly for Europe and North America. Para lang sa North America. Ang North America, Canada, di ba? The Philippines is not eligible geographically and has not applied for membership. Ala, hindi pala nag-apply sa membership. So why did Chidoro meet NATO? In March 2026, Chidoro met NATO official in Paris. The goal was stronger defense cooperation, information sharing, joint training, interoperability, working with NATO countries, France, Germany. The Philippines is not a member but a partner country since early 2000. So partner country lang pala tayo. What is the real status now? Current situation, the Philippines is laying the groundwork for deeper ties with NATO. Sign agreement with NATO member countries like France. Sign agreement with NATO member countries like France. Expanding cooperation beyond Asia. Europe connection. This is called security partnership, not membership. Important reality. Even if cooperation increases, NATO membership is very unlikely. Instead, Philippines will stay allied mainly with the United States. Build multi-country defense partnership. EU, Japan, Australia, etc. Big picture, why this matter? This move connected to tension in West Philippine Sea. Rising global conflict, need for stronger military alliance. Simple explanation, think of it like NATO exclusive club members only. Philippines trusted partner friend. Chidoro visit trying to get closer, not join. Bakit ayaw mag-join? If you want, I can connect this to your early question. NATO vs Russia vs Iran. How would this affect possible war? Gog of Magog. Why Philippines kasi lang hindi pwedeng why Philippines do not like to become member of NATO. Do not like to become member of NATO. Hindi sa ayaw. Kasi for lang talaga siya exclusive. North Atlantic. It's not really that the Philippines doesn't like NATO. It's more than joining NATO is not realistic or necessary for the country. Here's the real situation in simple terms. Geographically, NATO is a North Atlantic alliance. North Atlantic Treaty Organization was created for Europe, North America. The Philippines is in Southeast Asia, so it is outside NATO core region. Membership is basically not designed for country like Philippines. OMG. The Philippines already has a main military ally. The Philippines already has strong defense treaty with United States. Mutual defense treaty since 1951. If the Philippines attack, the US can respond. So joining NATO would be redundant. The US is already the strongest NATO member. Avoiding entanglement in European wars. If the Philippines join NATO, it would be bound by Article 5 collective defense. If the war happened in Europe, e.g. Russia vs NATO, the Philippines could be forced to join that war. This is risky and not aligned with Philippine interests. Focus is on Asia, not Europe. The Philippines' real security concerns are West Philippine Sea,
China tension, regional security, ASEAN. NATO is not focused on this issue. Flexible partnership are better. Instead of joining NATO, the Philippines preferred partnership with US, Japan, Australia, European countries. This gives support when needed, but no obligation to fight foreign wars. Think of it like this: NATO marriage, you are obligated. PH partnership, friendship, you choose when to help. Bottom line, the Philippines not rejecting NATO, not planning to join, choosing strategic partnership instead of full membership. Connect this prophecy, global war scenarios you've been studying. Okay. So, ibig sabihin, hindi nga siya pwede sa NATO kasi outside siya ng NATO. Malayo siya sa Europe at saka sa North America. So, ang pwede lang gawin natin ay maging partner lang. Okay na yun. At least may Amerika tayong kapartner.